Mas lalong tumingkad ang angkin niyang kakisigan at kagwapuhan. Mas lalong nadipina ang kanyang mga panga. His nose pierced even more. His tantalizing eyes na nakakatungunaw kung tumitig. His red lips na nakakaakit ang kinin. The quick motion of his Adam's apple. His fragrant smell na kay sarap singhutin. Done staring? He said in a husky voice, kaya naman napatingala ulit ako sa kanya. At napatulala ako nang makita ko ang bahagya niyang pagngisi habang nakatitig pa rin sa akin ng taimtim. What? Halos pabulong ko na lang natanong sa kanya. At hindi ko maintindihan kung bakit narinig ko na ang malakas na pagkabog ng aking dibdib. Para na itong magigipa. Damn! Get in, he said as he had a naughty smile on his lips. He even helped me get inside nang hindi pa rin ako makakilos mula sa aking kinatatayuan sa kanyang harapan. I felt one of his hand on my back and one on my head upang hindi ako mauntog. Natauhan lang ako nang maisara na niya ang pinto. What just happened? Para akong nahipnotismo. Sinamaan ko na siya ulit ng tingin nang makapasok na siya sa unahan at umupo sa driver's seat. But he didn't look at me and quickly turned on the car engine. Kainis? I just got my phone in my bag and immediately called Allen. Ngayon ang uwi niya ng Pinas. I'm not sure what time is it. Nagre-ring pero hindi sumasagot. Ilang beses ko pa itong tinawagan ngunit hindi pa rin sumasagot. Baka nasa biyahe na siya. Inabala ko na lang ang sarili ko sa pagbabrowse sa Facebook para mabaling ang atensyon ko sa iba. Sinubukan ko ring i-search ang name ni Maisie pero walang lumalabas. Ano na kayang nangyari sa babaeng yun? Napatunghay na lang ako nang biglang huminto ang sasakyan at bumaba si skipper. He came to my door and opened it. I looked outside and maybe we were at the place kung saan ang venue nang gaganaping pictorial ng mga bagong bikini models ni Mami. Bumaba na rin ako at hindi na tinignan pa si skipper. Mabilis akong naglakad papasok sa nakita kong entrance ng building. Ngunit bigla siyang humarang sa aking harapan. What are you doing? Inis kong tanong sa kanya. This way, miss. Itinuro niya ang ibang way. Amusement twinkled in his eyes, and a small smile played with the corners of his mouth. Bakit dyan mo'y pinarada? Inis kong sigaw sa kanya habang itinuturo ko ang Ferrari car. Did you see that the parking lot was full of cars? Tanong niya habang itinuturo ang tapat ng katabing building. Pero hindi ko ito tinignan. I could hear the sarcasm in his voice. Ewan ko sa'yo. Inis kong sigaw at nagmamadali ko na siyang tinalikuran at nagtungo sa kabilang building. Ramdam ko naman ang pagsunod niya sa aking likuran. Pagpasok ko sa loob ay medyo marami-rami na ring mga babae ang naririto. Napalingon sila sa akin at magigiliw na bumati at tumango-tango sa akin. Siguro naman ay kilala na nila ako. Hello, magiliw ko ring bati sa kanila. Nakita ko si Mami sa may dulo na may kausap na isang cute girl. Naka-fitted crop top at lowest cut jeans short na halos bikini na lang talaga siya. Ma'am, medyo malakas kong tawag sa kanya habang lumalapit na rin ako sa kanilang kinaroroonan. Agad namang napalingon sa akin si Mami. Oh, nariyan na pala ang baby ko. Si Lina, sweetheart, come on. I want you to meet Empress, our new bikini model. Ang ganda niya, di ba? Magiliw na pagpapakilala sa akin ni Mami sa cute na girl. Maganda naman talaga at may katawan. In fairness, may panlaban. Hi! Mas maganda ka pa pala sa personal. It's a pleasure to meet the most beautiful and sexy daughter of Mrs. Magdalene Montgomery. Napakagiliw niyang sabi sa akin habang kumikinang-kinang ang kanyang mga mata. How, thank you so much. Nakakataba naman ng puso ang mga sinabi mo. Hindi naman most, sakto lang. Natutuwa ko ring sagot sa kanya. See, mukhang magkakasundo kayong dalawa. Ani ni Mami sa aming dalawa. Skipper! Biglang sigaw niya sa aking likuran. Kaya naman naglahong bigla ang mga ngiti sa aking mga labi. Napalingon din ako sa aking likuran at nakita kong pinagkukumpulan na ng mga babaeng haliparot ang walang hiya. Lumapit sa amin si Skipper habang nakangiti at habang nakatitig sa akin na sa aking likuran.
Hi, dinig kong bati niya nang lampasan na niya ako. Wala sa sariling napakagat ako sa aking labi. Hi, namit mo na rin pala ang magandang anak ni Ma'am Magda? Bumaling ako kaagad sa kanila at napatulos ako sa aking kinatatayuan nang maabutan ko ang ginawang paghalik ng babaeng ito sa pisngi ni Skipper. Yeah, sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Sweetheart, si Empress nga pala ang nagpasok nitong si Skipper sa atin as your driver and bodyguard. They're friends pero mukhang mas bagay sila bilang couple, di ba? Puri ni Mami sa kanila. Friends? Ganyan ka sweet? Bigla akong nakaramdam ng inis at biglang nabago ang tingin ko sa babaeng ito. Ayoko na pala siyang maging kaibigan. Pakiramdam ko ngayon ay hindi kami magkakasundo. Chapter 5. Oh, okay. Walang emosyon kong sagot at pasimple kong pinagmasdang muli ang itsura ng babaeng ito mula ulo hanggang paa. Mas sexy at mas maganda pa rin ako. Nagsimula ng rumampa sa aming harapan ang mga babae kabilang na nga itong friend ko noon ni Skipper. But mas sweet pa sa mga mas sweet na mag-boyfriend at girlfriend. They all just had a two-piece bikinis. And Mommy, Skipper and I were sitting in front of them. I simply looked at Skipper sa gilid ng aking mga mata. And I saw that he was staring at Empress. Maduling ka sana. Stop! Pigil ko sa mga rumarampa at huminto naman sila. I think hindi tama ang kanilang paglalakad, ma'am. Baka madismaya ang mga audience niyan. Malibanak? Sina Kenji at Carpio na mga bakla. Na organizer natin ang nagturo sa kanila niyan eh. Sagot ni Mami. Ako naman ay tumayo at lumapit sa mga modelo. Sino naman ang mga yon? Ganito dapat oh. Nagpunta muna ako sa dulo kung nagsisimula ang pagrampa. Humawi naman silang lahat sa aking daraanan. Saka ako nagsimulang rumampa ng taas noo. Hindi ko tinignan si Skipper, ngunit pinagmasdan ko siya mula sa gilid ng aking mga mata. And my knees almost trembled when I noticed that he was staring right at me. But I still insisted that I didn't care about him. Nothing, really. I turned around a few times before them. Naka-clear strap sa tin mini dress lang ako. Kaya naman humakab ng bongga ang suot kong dress sa aking katawan. At litaw na litaw ang kabuuan ng aking hita. Plus, naka-high heels stilettos pa ako. Napansin ko kung paanong pinag-aralang mabuti ni Skipper ang kabuuan ng aking katawan. Kaya napapangisi ako sa isip-isip ko. But you never had the chance to touch me or hold me. Oh well. Because I already have a boyfriend. At ako ay para lang kay Allen. Masigabo silang nagpalakpakan sa aking harapan. Ang galing! Ang galing mo talaga, Miss Selena. Kaya nga idol na idol ka namin. Magiliw na puri ni Empress sa akin. Ganon din ang iba. Kasabay ng kanilang pagpalakpak. Gayahin nyo na lang kung paano ang paglakad ko. Walang emosyon kong sagot sa kanila. Nako, mabuti na lang anak at narito ka na. Dahil may mga magtuturo na sa kanila at sa pagharap nila sa kamera. Sabi ni Mami. Simpleng ngiti na lang ang ibinigay ko sa kanila. Napansin kong umiilaw ang screen ng aking phone na nakapatong sa aking bag. Ang bag ko naman ay nakapatong sa aking upuan, nakatabi naman ni Skipper. Dagli ko itong nilapitan and I saw Allen on the screen calling. I quickly picked it up and answered it. Honey, ang tagal mo, kanina pa kita tinatawagan. Kaagad kong sabi sa kanya sa himig na nagtatampo. I'm sorry, Han. Malilate ako ng dating dyan. Dinaanan ko pa kasi si Luis sa kondo niya eh. Gusto niya kasing sumama, sagot niya. Luis was also our friend, but he was best friends with Allen, even before we met. They were always together, at halos ayaw nang maghiwalay. Luis is also kind, so it's fine with me. It's okay, honey. Take your time. Thanks, Han. Where are you now? I hear noises from the background. Yeah. I look around and I saw Skipper walk closer to Empress. He assists her in wearing the robe. Napaismid ako at tumalikod. Ang sakit sa mata? Honey? Dinig ko ang ulit ni Allen mula sa kabilang linya. Kaya naman, ako natauhan. Han, oo, kasama ko si Mami. Dito sa hall with her models. Kaya maingay dito. Saglit na tumahimik sa kabilang linya. Napakagat naman ako sa aking labi at nakaramdam ako ng kaunting guilt
For my boyfriend. Alright, sige, I'll call you later, honey. Maybe tomorrow morning? Andiyan na talaga kami ha? I'm sorry, I love you. I love you too, ingat kayo ha. Nasabi ko na lang habang pinipigilan ang sarili kong huminga ng malalim upang hindi niya marinig. Okay, pinatay ko na ang linya. Saka lang ako nakahinga ng maluwag. Natapos ang buong araw na masama ang araw ko, kasing sama ng mga nakikita ko sa paligid ko. Kinagabihan, we headed to Palawan aboard our private plane para makipag-meet sa ka-business partner ni Daddy na mga Villarreal, along with Mommy, Kuya Shield, and of course, Skipper is also here, cause he's the driver of our plane. Bakit ba ang galing niya? Piloto rin pala siya. Heist! When we arrived there, we're immediately welcomed into a lovely restaurant. I also noticed that they had a lot of guards. Kahit gabi ay nakikita ko pa rin ang kagandahan ng buong resort dahil sa mga nagkalat na ilaw habang kami ay naririto sa tila rooftop ng isang hotel. Si Skipper ay naiwan na sa labas ng restaurant at hindi na sumama pa sa loob. When we got inside, naabutan naming naroroon na ang family ng ka-business partner ni Daddy. With two women na sa tingin ko ay asawa ang isa dahil mukhang kaedad ni Mommy based on her appearance at ang isa naman ay siguro kaedad ko lang or ni Kuya Shield. After all, Kuya Shield is just 1 year ahead of me. At ito yata ang babaeng inirereto kay Kuya Shield. She's nice and quite sophisticated, but has a slight simplicity in dressing and body movement. I couldn't read the emotion in her eyes either. I tried to smile at her, pero wala akong nakuhang sagot mula sa kanya. Hello, Mr. Villarreal. Bati ni Daddy kay Mr. Villarreal at saka sila nagkamayan. Napatingin ako sa babaeng katabi niya na biglang namutla habang nakatitig kay Daddy at napapasulyap naman kay Mommy. Good evening, Mr. Montgomery. Here's my wife, Hazel, and this is Hesi Kay, her daughter. Napakunot ang aking noo sa paraan ng pagpapakilala ni Mr. Montgomery sa kanyang mag-ina. Hindi rin nakaligtas sa aking paningin ang bahagyang pagkagulat ng anak nilang si Hesi Kay. Her daughter? Pansin ko ring natigilan si Daddy na nasa aking tabi. Hi, this is my wife, Magdalene, my daughter Selena, and my son Shield. Pansin ko ang pagbabago ng timpla sa buong paligid. Nagkaroon ng ilangan sa pagitan ng bawat isa. Nakipagkamay si Daddy at Mommy sa ina ni Hesi Kay na ngayon ay naging blanko ang mukha. We started eating. Pinag-usapan nila ni Daddy at Mr. Villarreal ang tungkol sa negosyo. Pero ang mag-ina sa aming harapan ay hindi na umimik pa at nanatili lang nakatungo sa kanilang pagkain. Excuse me po, kailangan ko lang pong gumamit ng restroom? Biglang paalam ni Hesi Kay sa amin kasabay ng kanyang pagtayo. You need to get back right here. Pag-uusapan na natin ang magiging kasal niyong dalawa ni Shield. Maotoridad na sabi ni Mr. Villarreal sa kanyang anak. Suddenly, I felt pity for her. Ni minsan, Daddy didn't treat me that way, especially in front of other people. Siya ba ang panganay niyo? Tanong ni Daddy sa mag-asawa. Napansin ko ang pagkailang at pagkautal ni Daddy. Dinig ko rin ang pagkasamid ni Mommy at mabilis na dinampot ang baso ng tubig. Yun ang sabi niya. Walang emosyong sagot ni Mr. Villarreal. Biglang nabitawan ni Daddy ang hawak niyang kutsara habang nakatitig kay Mrs. Villarreal, na ngayon ay walang emosyong nakatitig din kay Daddy. Ano bang nangyayari? Chapter 6. Excuse me, I just have to go to the restroom. Napatingin ako kay Kuya Shield nang tumayo din siya at nagpaalam. Magpapahangin lang po ako sa balcony. Paalam ko rin dahil pakiramdam ko ay ang init-init at ang sikip-sikip sa loob ng hapagkainan na ito. Kahit ang lamig-lamig naman at ang luwag-luwag ng paligid. Wala man lang nagtangkang lumingon sa amin ni Kuya Shield dahil sa mainit na tensyong namamagitan sa kanilang apat. Kaya naman tumayo na ako at lumabas. Sinalubong ako ng malakas na hangin sa balcony. A few guards were guarding the area. I also turned to my left and saw Skipper in the distance while looking out at the ocean. The truth is, I don't really know what Skipper's real life is,
when he comes out of school. All I knew about him back then was that he was rich cause he also attended expensive schools. Ilang beses ko siyang sinundan noon kapag uwian na, pero bigla na lang siyang nawawala. Pero may nakikita akong naghahatid sundo sa kanyang kotse noong elementary pa kami. He also has a nanny. Noong mag-high school naman ay hindi ko na siya nakikitang hinahatid. Wala ring sumusundo at nakikita ko na lang siyang naglalakad na lang at nagkukommute. At kapag sinusubukan ko naman siyang sundan, ay bigla na lang siyang nawawala ulit. Kaya wala akong alam kung ano-ano ba talaga ang buhay niya sa labas ng paaralan. No one knows because he's just a quiet person and he has no friends at school. Ngayon, ano na nga kaya ang buhay niya sa ngayon? Why did he just become a driver and a bodyguard? Did he finish his studies? Nakagraduate kaya siya? Baka naman matunaw na ako niyan. Bigla akong natauhan when I heard Skipper's voice and just realized that he's now in front of me and is staring right at me. I didn't even notice him. Tumitig ba ako sa kanya ng matagal? I was about to answer when we suddenly turned to security guards who had quickly entered the restaurant while holding their ears. Siguro ay yung mga earphone nilang suot. What happened? I asked myself as I walked in. Hindi ko na pinansin pa si Skipper na nanatili lang sa kanyang kinatatayuan sa balcony at tila walang pakialam sa nangyayari sa paligid. May nangyari daw po kay Sir Shield's restroom, sabi ng isang guard kila Daddy. What? Gulat na tanong ni Mami. Si Daddy at ang mga Villarroel ay napatayo na rin. Maging ako ay kinabahan din. Ma'am, Dad, what happened to Kuya? Tanong ko sa kanila habang nagmamadali na silang nagtungo. Sa way patungo sa restroom, kaya nakasabay na rin ako. Nahuling tumayo si Mrs. Villarroel at ang alam ko ay nasa likuran ko rin siya at sumusunod. But I don't know why I suddenly looked behind me and I saw that a man had suddenly pulled Mrs. Villarroel and brought out to the balcony. Napahabol ako ng tingin sa kanila. Nakita ko itong inilabas sa balcony at dumaan sa harapan ni Skipper na nakatanga lang sa lalaking kumikidnap ngayon kay Mrs. Villarroel. Napabalik tuloy ako at sinigawan si Skipper. Skipper, pigilan mo yon! Ano bang ginagawa mo? Bakit nakatanga ka lang dyan? Pero ang walang hiya, nagkipit balikat lang sa akin. Selina, halika dito. Napatingin naman ako kay Mami nang tawagin ako. At nakita ko na silang lumalabas na mula sa restroom. Akay ng mga guards si Kuya Shield na may black eye at ilang pasa sa mukha. Ano pong nangyari, Kuya? Hisikay, shit, mahinang sagot ni Kuya habang umiinda ng sakit sa katawan. Si Hisikay ang gumawa niyan sa'yo? Hazel? Galit na sigaw ni Mr. Villarroel at kaagad na bumalik sa mesa pero wala na ang asawa niya doon. Sir, may humila po sa kanyang lalaki. Kinidnap po siya. Kandautal kong sabi dahil natatakot na rin ako. Kinidnap? Nagulat naman kami nang sabay sumigaw si Mr. Villarroel at Daddy. Opo, doon po dinala eh. Dumaan pa nga sa harapan ni Asan na yun? Lumingon ako sa balcony ngunit hindi ko na doon nakita si Skipper. Where did that damn guy go? Did he follow that kidnapper? Baka may mangyaring masama sa kanya. Selina, saan ka pupunta? Natigilan ako sa napakalakas na sigaw ni Mami. Oo nga naman, where am I going? Heist, why would I worry about that fucking man? Ang laki-laki niyang tao, and I don't even care about him. Find them! Sigaw ni Mr. Villarroel sa kanyang mga tauhan na mabibilis namang nagpulasan. Pansin ko ring hindi mapakali si Daddy. Imbes na asikasuhin si Kuya na ngayon ay iniuupo na ng ibang guards habang nakaalalay din si Mami. Ano bang nangyari, anak? Naiiyak na tanong ni Mami kay Kuya. I just talked to Hisike calmly so that we can get to know each other better. But all of a sudden, the men came and pinagtulungan nila akong bugbugin inside the restroom. Hirap na sagot naman ni Kuya. Marami sila? Gulat na tanong naman ni Mami. Yeah, nakayukong sagot ni Kuya. Do you remember their faces?
Tanong ni Daddy. No, I was so shocked at hindi ko na nakuha pang lumaban dahil sa dami nila. I'm sorry, Mr. Montgomery, for what happened. Don't worry, may CCTV naman sa hallway ng restroom. Kaya makikilala pa rin natin kung sino ang gumawa niyon kay Shield. CCTV? Tila gulat naman na sagot ni Kuya Shield sa sinabi ni Mr. Villarreal. Something's fishy. Ano naman kayang kalokohan ang ginawa nito? Yeah, at mahuhuli din natin kung sino man ang taong yun. Hindi na nakasagot pa si Kuya. Napansin ko ang paulit-ulit niyang paglunok. Pagdating naman sa airplane ay naroroon na si Skipper. Skipper, did you see them? Tanong kaagad ni Daddy kay Skipper na nakaupo na sa harapan ng manibela. No sir, I'm sorry. Hindi ko na po sila inabutan. Magalang na sagot naman ni Skipper kay Daddy. Pansin ko naman ang pag-igting ng panga ni Daddy at pinipilit pang itago ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Umalis na tayo. Sana ay hindi na lang tayo nagpunta dito. Napahamak lang ang anak ko. Galit na sabi ni Mami habang hinahagod-hagod ang likuran ni Kuya Shield na nakayukyok sa kanyang lap. Hindi na sumagot pa si Daddy pero pansin ko na tila malalim ang kanyang iniisip. Now, I'm thinking about it too. It was as if they were hiding something we didn't know. Ang klase ng pagtitig ni Daddy kay Mrs. Villarreal ay kakaiba. Titig na punong-puno ng emosyon. At ibinibigay lang iyon sa mga taong kanilang minamahal. Chapter 7. My Princess. When our private plane landed in the backyard of our mansion, Dad came out immediately and went straight into our mansion. I looked at my mom and I saw tears welling in her eyes. Ever since we were kids, we've always heard Mommy and Daddy argue in their room, but every time they came out of it, seems like nothing has happened. Maayos silang nag-uusap pero never pa namin silang nakitang maging sweet sa isa't isa. I didn't even notice those things, cause maybe I was young back then and didn't care about what was going on around me. And then my attention was just focused on Skipper. But now, it's clear to me. I now notice something is wrong sa pagsasama ng aming mga magulang. Bumaba na rin si Skipper. Sumunod na rin si Mami at tinilungan ko siyang alalayan si Kuya Shield, who had fallen asleep in the chair earlier, pero ngayon ay nagising na rin. Naunang bumaba si Mami at inalalayan naman ni Skipper sa hagdan. Sumunod si Kuya Shield at ako naman ang nahuli. Nagtangka si Skipper na alalayan ako, pero sinamaan ko siya ng tingin, kaya tumigil naman siya sa kanyang kinatatayuan sa gilid ng pinto. I can do it alone, I told him harshly while I was walking down the stairs by myself. Ngunit nagkamali ako ng pagtapak sa hagdan. Natapilok ako at nalaglag sa sahig. Aray! Lumagapak ang aking balakang sa matigas na sahig. Hindi niya man lang ako sinalo. I turned to Mommy and Kuya Shield, but they were both already inside the mansion. Meanwhile, Skipper is still here and closing the plane door. Inuna pa niya talaga yan kesa sa akin. At ang walang hiya, tinitignan lang ako. What? Inosente niyang tanong sa akin. Hindi mo man lang ba ako tutulungan? Nakita mo na nga ang itsura ko dito. Aray ko, ang balakang ko! I shouted at him, while I was crying and couldn't help but moan from the pain, because I felt like my bone was fucking broken. You told me you can, he said, and I could feel the sarcasm in his voice. Antipatiko, buwisit ka? I still scream at him. Sinubukan kong tumayo ngunit halos mapasigaw ako dahil sa sobrang sakit ng paa ko. Singhal niya, lumapit siya sa akin at binuhat ako. Wag na, hindi na kailangan. Ibaba mo na ako. Sobrang galit ng nararamdaman ko para sa kanya. Until now, he still doesn't care about me. Even if I am hurt and even if I die, ay wala lang ako para sa kanya. Nanlaki ang aking mga mata nang tangka niya nga akong ibababa. Walang hiya talaga. Mabilis naman akong napayakap sa kanyang leeg. Ibababa mo talaga ako? Sasabihin ko kay Daddy na tanggalin ka na niya sa trabaho? Wala kang kwentang tauhan? I screamed at our very close face, and I could smell his masculine scent around his neck. Yeah, I know right, but I'm just obedient to my boss, he said as he stared at me.
and even the fragrant smell of his breath ay nalalanghap ko na rin. Plus the fact that our bodies are so close together. Kaya naman kakaiba ang aking nararamdaman. Ipasok mo na ako sa loob. Sigaw ko ulit sa kanya para mawala ang kakaiba kong nararamdaman. Masusunod, my dear princess. Saad niya habang may munting ngiti sa kanyang mga labi. Natigilan ako sa kanyang sinabi at sa maaliwalas na itsura ng kanyang mukha. Hindi na ako nakasagot pa dahil nag-umpisa na namang kumabog nang malakas ang aking dibdib habang napapatitig ako sa kanya. Naglalakad na siya papasok sa loob ng mansion, pero sa napakabagal lang na paghakbang at akala mo ay nagbibilang ng kanyang mga paglakad. Until we finally get inside. Nakadim lang ang lahat ng ilaw at wala ng katao-tao sa paligid. I noticed that Skipper turned to the stairs and climbed up to the very slow step of his feet. Do you love to join the procession? Naisip kong itanong sa kanya. Why? Para kasi tayong nasa prosesyon ngayon eh. Wala na bang ibibilis yung paglalakad mo? Inis kong tanong sa kanya. The slower the safer. Wow ha! Kung kailan pilantod na ako, saka mo naisip ang pag-iingat? Hindi ko pa rin mapigilan ang sarili kong sigawan siya. I don't care kung may magising man na natutulog na sa mga oras na ito. It's not my fault. That's how it happened to you because you were stubborn. Napakakalmado pa rin ng kanyang sagot. Hindi na ako umimik pa at hinintay ko na lang ang oras kung anong oras ba kami makakarating sa itaas at baka abutin pa kami ng umaga bago niya ako may pasok sa loob ng kwarto ko. Kakainis talaga. I was feeling sleepy. I still feel the pain in my hip and feet. Hanggang sa nararamdaman ko na lang ang malambot na bagay na lumapat sa aking likuran. My eyes remained closed cause I was so sleepy and I couldn't even open it. But my mind and my spirit were still awake. I felt my shoes take off from my feet and subsequently feeling like someone was massaging my feet. Ang sarap sa pakiramdam. Mas lalo akong nakaramdam ng antok. Ilang minuto ang itinagal ng pagmamasahe doon at ilang sandali lang ay nakaramdam na ako ng ginhawa. Parang nawala ang pananakit nito. Turn around. Lie down on the bed. Dinig kong bulong sa aking tenga habang inalalalayan akong dumapak. Sumunod naman ang aking katawan at pagkatapos ay naramdaman ko rin ang magaang pagmamasahe sa aking balakang. Nawawala na ako sa ulirat at tuluyan na akong kinakain ng antok. Pero alam ko sa isip at diwa ko na si Skipper ang kasama ko ngayon dito sa loob ng aking silid. At siya ang gumagawa nito sa akin. Nang matapos niyang imasahe ang aking balakang, ay muli akong itinyahaya at naramdaman ko ang pagbalot ng makapal na comforter sa aking katawan. Guminhawa ang aking pakiramdam. You have no idea how much I wanna taste the sweetness of your lips again. He whispered to me, as I felt and smelled the fragrant and warmth of his breath on my lips. I slowly opened my sleepy eyes, and in my blurry vision, I could see him, in front of me na halos gahibla na lang ang pagitan ng aming mga mukha. Am I dreaming? Again? I whispered to him as I stared at his lips and waited for him to touch me. But now, you're no longer mine. Someone else owns you, so I have no right to you anymore. He whispered back to me as his face slowly moved away from me. Good night, my princess. Nanubig ang aking mga mata at pakiramdam ko ay sinaksak ng ilang beses ang aking dibdib nang makita kong lumalayo na naman siya sa akin hanggang sa tuluyan na siyang lumabas ng aking silid. Again? Hinalikan ba niya ako dati? Kailan? Bakit wala akong matandaan? Chapter 8. Your Lover. Nagising ako sa magagaang halik na dumadampi sa aking pisngi. Skipper? I immediately opened my eyes, but I don't know why I felt a little bit disappointed nang ibang mukha ang aking nasilayan. Good morning. He greeted me with his husky voice. Allen? Good morning. I just smiled a little at him and closed my eyes again. Are you asleep?
Let's have breakfast, honey. I could feel him lying down beside me and hugging my waist. Yeah, give me 5 more minutes, please. I told him softly because I was really sleepy. Last night, I had a hard time sleeping after what Skipper did to me and about what he said. I tried to remember when and where he had kissed me, but I don't remember anything. Maybe I need to confront him. I don't think I can live well without knowing about it. But why do I need to know? For what else? Basta. Hindi ko na narinig pang sumagot si Allen. Nakatalikod ako sa kanya and he just hugged my waist from behind me. Ilang sandali lang ay narinig ko na ang mahina niyang paghilik. Hinayaan ko na. Siguro ay napagod siya sa biyahe. Pero nasaan kaya ngayon si Luis? Anong oras ba kayo nakarating kanina? I asked Allen and Luis as we have breakfast here in the kitchen. Kaming tatlo na lang ang nag-breakfast dahil late na kaming nagising. Si Kuya Shield naman ay siguradong tulog pa yon. Si Mami at Daddy ay hindi ko na rin inabutan pa. Ang sabi naman ng mga maids ay magkasama daw na umalis. Siguro ay okay na sila. Ganun naman sila palagi eh. Mabilis din naman silang nagkakayos. It was exactly 6 o'clock in the morning. Luis answered habang sunod-sunod ang pagsubo ng pagkain sa kanyang bibig. I noticed something red in his neck. Nakipagtsurbahan pa siguro ito, kaya natagalan kahapon. Pero wala naman akong nababalitaan na girlfriend nitong si Luis. And I was the only one. I knew who was his girlfriend. All I know is that his friends are mostly boys, especially those at the gym. Close friends sila ng mga yun eh. At si Allen nga ang best friend niya. Yeah, Allen nodded habang sunod-sunod din ang pagsubo ng pagkain sa kanyang bibig. Isn't it obvious that you two are so hungry, right? Didn't you eat on your trip? Tanong ko sa dalawa habang patuloy din ako sa pagsubo ng aking pagkain. Kumain, of course. Alam mo naman ang mga bodega namin, laging taggutom. Sagot ni Luis na halos mabulunan pa. Ano na naman ang kinain nyo? Hotdog? Footlong? Alam na alam ko na ang isasagot nilang dalawa dahil paborito nila yon. Whenever I asked what they ate, the only thing they always answered to me was hotdog and footlong. Naiiling na tinawanan lang ako ng dalawang mag-best friend. Parehong-pareho talaga. By the way, ang sabi ni tita kanina ay sumunod na lang daw tayo sa fashion mall. The new designs of trunks and bikinis are about to be released. So we need some shoots for billboards na ilalabas. Allen said as he moved his leftover steak to Louis' plate, where Louis immediately pierced the steak and ate it. Sanay na ako sa kanilang dalawa. Ganyan na talaga sila umasta kahit noon pa. Okay. Minadali na namin ang aming pagkain so we could go to the photo shoot right away. When we got out, I saw Skipper in the parking lot next to the car. My heart was beating so fast when I saw him staring at me intently, so I grabbed Allen's arm and hugged it tightly. Did you miss me? Allen asked me with a naughty smile on his lips. What do you think? Medyo nautal pa ako dahil narito na kami sa malapit kay Skipper. I was staring at Allen, pero sa gilid ng aking mga mata ay nakafocus sa reaction ni Skipper. It's so obvious, honey, pero hindi mo ko pinag-kiss kanina. He whispered to me and my eyes widened slightly, caused of what he had said. We were right next to the car and I noticed Louis staring intently at Skipper. Mamaya na lang, honey. Wait. Ibang sasakyan na lang kayang gamitin natin. Luis, ikaw na lang ang mag-drive. Nasabi ko na lang dahil parang hindi ko makayang kasama si Skipper at Allen sa iisang sasakyan. Is he the driver and your bodyguard? Luis asked as he gazed at Skipper. However, Skipper had no emotion while looking at Luis. Yeah, pero gusto ko sanang tayong tatlo na lang. It's okay, you two are in the back seat and I'll just sit in the front seat. Sabi ni Luis na akma nang bubuksan ang pinto sa front seat. What? We can all sit on the back. I noticed a slight annoyance in Allen's voice. Lumingon din siya kay Skipper at pansin kong bahagyang natigilan si Allen. Hey, honey, relax. Upuan lang yan. Awat ko kay Allen kasi naman ang aga-aga, ang init-init kaagad ng ulo. Ano bang nangyari dito?
Parang ang bilis naman yatang magbago ng mood niya ngayon. Pero kinabahan din ako, cause Allen probably knew that Skipper was the first man I ever loved. I've mentioned that to Allen before, but I didn't show him any of Skipper's picture and didn't even say his name so that it would be private to us. It would be a shame if anyone else knew I was a dead na dead dyan sa isang manhid. I'm giving you Selena space for both of you to be alone. Come on, let's go, Luis said. He quickly opened the front door of the car and rode into. Napatiimbagang na lang si Allen at wala nang nagawa pa, kundi ang pagbuksan ako ng pinto dito sa backseat. Before I got inside, I briefly glanced at Skipper, who was watching over us.